naka-bear outfit po ako today. From head to toe. Pinagkasya pa din ang bear outfit ni Lumi. May jacket to na may bulsa. And then naka-footed na pajama. Outfit na outfit talaga na. Ara-arahan ka today. Hi, bear! Hello! Gustong-gusto niya talaga yan. Gustong-gusto niya dito sa gift natin. Oh, wow! Oh, sige! Oh, sige! Oh! Ano? Sis! Ikaw talaga. Alis kami ni Lumi bo. Yung pagkarating pa lang ng asawa mo. Alis agad kayo. Parang nagsalisihan lang kayo. So, nakauwi na po si Mister galing sa work niya. Well, actually, meron daw silang parang training ngayon. Tsaka yesterday, Monday. So, 2 days training. And then, back to work na naman. So, 2 days more. And then, Mister will have his 3 days free. Day off. 3 days day off lang siya. Hindi pa talaga siya totally day off. Kasi po, iiwan po kami ni Mister ng 3 days and 2 nights. Pupunta po siya doon sa sister-in-law ko doon sa Haynula, yung bago nilang summer cabin, kasi yung sister-in-law ko tsaka yung asawa niya ay nagpapatulong kay Mister. So si Mister lang po ang one and only brother ng sister-in-law ko. So nagpatulong siya, nahingi sila ng tulong sa kay Mister kasi meron daw silang gigibain something na yung, I think yung Olcovesa, which is yung outside toilet na super old style na ba siya, wala siyang water, yung alam nyo yun, yung makalumang style, yung mga nilalagay, yung mga tinatapon, alam nyo yun, pasensya naman dyan. Pero maganda yung Olcovesa nila na yun kasi hindi siya madumi, as in wala siyang amoy, ang ganda, maganda yun. Yung dating may-ari si Auntie Raya, siya yung may-ari nun, and maganda yung Olcovesa na yun. Pero dahil bago na yung may-ari, yung sister-in-law ko na nga, at saka yung asawa niya yung may-ari, so meron silang mga preference or meron silang mga ibang style, meron silang mga ideas kung paano nila pagandahin yung kanilang summer cabin kasi sila naman na yung bagong may-ari, so they can do anything they want sa bagong summer cabin na yun. So isa na nga po yun sa gusto nilang tanggalin, yung Olcovesa na yun, Olcovesa. So yun, doon si Mr. mag-stay for 2 nights and 3 days. Actually, tinanong siya nung asawa nung brother-in-law niya kung sasama daw ako. Sabi ko, hindi na kami sasama. Hindi na kami sasama kasi may hirapan na ako kay Lumi, lalong-lalo na ngayon na super likot niya na at malamig sa labas. Hindi na kami pwede magstay sa labas. Okay lang pag summer kasi papagulungin ko sa Lumi doon papaglakarin ko doon sa labas sa yard, pero ngayon kasi is malamig na, it's not good na magstay kami outside. So basically, mostly for sure, pag sasama kami, nasa loob lang kami, which is not good. Mas prefer ko pa rin yung nasa bahay talaga. So may iwan daan, it will be our first time na dito sa Finland na may iwan kami ni Lumi for 2 nights and 3 days. Though naiwan na, nagkahiwalay na po talaga kami matagal na. For 6 weeks, yun po yung nasa Pinas kami ni Lumi, and siya lang yung naiwan dito with Toshi. So mga bago pa lang po dito, yes po, umuwi po kami ng Pinas, and Lumi was 5 months old during that time. So 6 weeks kami doon, si Mister lang dito. So yun yung pinaka first time na naghiwalay kami. So ngayon na lang po mauulit, but this time short time lang naman siya, 2 nights. So anyway, kaya nga alis nga pala kami ni Lumi ngayon kasi puntahan namin si Madam Rosalie tsaka si Ellen. Tomorrow is their flight to the Philippines. Sana oil. Siyempre kahit gaano kahirap ang pamumuhay sa Pinas, gaano ka, alam niyo, maraming mga hindi ka nais-nais sa Pinas, hanap-hanapin mo pa rin talaga, mamahalin at babalik-balikan mo pa rin talaga ang iyong bansang sinilangan. So it's their turn naman na magbakasyon sila kasi tapos na kami ni Mars Quendi, si Rona, si Yenny, and then Rosalie's turn and Ellen, and then sa December naman is yung tita ng Lani naman ni Lumi tsaka si Nico, and they will stay there for half a year daw mag-i-stay sila. So we're gonna mamimiss namin si tita ng Lani tsaka si Nico. Sila pa naman ang aking travel, McDo, anything na body namin yun. Kasi syempre si Nico tsaka si Lani yung lapit ang edad. I miss namin sila.
So inaantay ko sila kasi pupunta din sila kina Rosalie. Kasi meron po kami ipapadala. Something ano lang maliit naman na ipapadala sa pamangkin ko which is si Aliyah. 2 months lang yung pagitan nila ni Lumi. And meron din ako papadalang konting chocolate for Dave. Yung pamangkin ko. Ang tagal naman nila ni ang init na. Wow, yung tingnan nyo yung robot to, no? Nakikita nyo ba yun? Yan yung mga naghahatid ng mga pagkain. Buti pa tayo, marunong siya mag-traffic. Oh, alam niya na red. Bawal. Oh, mag-aalis niyan siya. Sana hindi ninanakaw. Pumunta lang Alumi dito para mag-swing. Pumunta lang kami dito para mag-swing at maglaro. Mas maganda yung swing nila dito kaysa doon sa amin kasi malakihan yan eh. Doon ka siya naman si Lumi. Hindi niya mag-ina. Don't throw things at it. You're gonna use it anyway. Naantay namin si Rosalie. Nasa summer cabin pa niya. May close daw siya. Kaya dito muna ang mga Inday. Ang cute niyang Lumi o pa-uod. Sige. Aura ka dyan anak. Yung shoes niya pinagkasya. Maliit na yan eh. Hold. Ready na si madam talaga Diyos ko. Yan yung mahirap dyan. Ayan, 21. Wag, antayin mo muna. Kahit na i-24 mo yan. Oh, ayan. Yan yung mahirap dyan, Day. Kaya mas maganda yung kiluhan ng baka. Yun yung akin. Yung baka. Oo. Pwede yun. Yung baka. Di ba ako nakikili ng other chocolate doon sa... Wow. Iyan na talaga sila. Lalayas na talaga Akin na, medyo sila. mabigat-bigat kasi may... Ayan, magagalit. Hala, si madam. Sabi ko na eh. Mga siguro 1.5. Okay. Kala ko naman. Hindi naman Kaya 10 kilos. Kala ko naman. Day, ito sa akin, Day. Mas mabigat niya sa kanya. Mas mabigat sa akin. Ano lang yan? Mga clothes. Sige na, ilagay mo na dyan. Ay, di ba padala ka? I-con ko lang. Marami na, kaya naman. Ay, ginanito ko nga para hindi na mahirapan. Ganyan lang naman. Di ba? Sino yung makukuha niya doon? Si ate ko nga. Huwag ka mag-alala. Sa akin, ilang days kasama niya. Nagkaanuhan. 4 days lang ako. Kasi ang problema, yung kapatid ko nag-extend na. Dali, para kinuhin natin, Ano Day. yan? Ako pa mamurugay pa doon. Kaya naman siya. Uy, nagbukas ng TV ang Lomi. Busy din kami. Bukas yan ng TV. Alam niya. Tinapon mo. Alam niya. Magbukas ng TV. Pero, pag hindi Cute. ka pag-iinsan, sasabihin mo sa kanya, Aliyah. magpadala, Honey lemon Aliyah. Anak, not this one. mag-ask siya ng somebody to pick up bago ka lumayas. Sige, pwede kong iwan niya sa hotel. For example, ko ilagay sa Mas maganda sa check-in. Wag. Hand care mo yun. Handkere? Ma'am, gusto mo mabasa? Tsaka bawal check-in. Mobile. Okay lang. Bawal. Ang mga cellphone. Bawal. Sige. Laptop, bawal. Check-in, bawal yan. Mas maganda talaga pag sa hand care. Hand care Kasi pag yan. laptop lalo na pag personal mo nagagamitin mo. Ito, pwede to ikat. Gusto ko sa nadalhin to eh. Hand care mo. Ay, handkere ko na. Kaya lang, yan pa lang. Magka-count na ng yan kung balak mong bili ng alak. Ng alak? Oo, wala. Hindi, isa na lang bibilin kong alak. Hindi naman marami, Diyos kumiyo. Pero ano na din yan. Pero ikaw. Kunti lang. Di ilagay mo dyan sa hand carry. Hand carry mo yan. Hand care mo ilagay hindi sa... Kasi baka mabasa-basa ako doon ng laki. Ayaw mo maniwala ako sa'yo. May time ka bang magbasa-basa ng pan? Mag-vacuum ka na lang. Galani. Para ako na iuwi. Ako na nag-ano. Hindi, baka din kasi Ako na mag-ayos. hindi ko nakita sa kapatid ko. Itong iPad ko, kaya hindi ko naman kailangan. iPad o Itong laptop? laptop. Hindi ko naman na kailangan eh. Sana all. Okay na to? Hoy, okay na to? Para Okay ako na yan. iuwi. Wala na kailangan na eh. Si ano daw magdadala daw siya. Hindi ko text to si Ellen. Dalawa, lagyan mo na ng dalawa. O ni Lulu, sabi niya ano daw gagawin niya sa uwan. Ay, ano ba yung niya? mga ilalagay ko? Kaya nga, ito na. Wala na akong ilalagay. Eto, hindi ba ito kasali? Hindi, dyan. Oh, yan. Si Lumi, gusto yatang sumama eh. Sama ikaw, Lobe. Sumakay siya dito eh. Isarado ko na to para maano natin. Oo, ano nga daw. Doon ko na lang pagbukas. Meron Ang ba? chocolate, konti lang ang chocolate. Bakit may coffee kwan ka? Wala kang Gusto coffee niya. na din yan. May dala ako ng coffee maker. May coffee ako dala. Doon sa kabila. Maliit lang. Ay, yung Ito pa, pusi. oh. Ay, pala Ito ako gusto niya magdala sa akin. Kaya nga, nag-choose lang siya ng dalawa. Nang ano? Hindi, meron na siya dito. Oh. Okay na. Yan na ilagay. Okay, Oh. fine. Pero kung hindi niya nilalaro, pwede ibigay din sa mga pinsan niya doon. Ang dami. Wala. I have this beanie home.
Hinadive, kung ano na yan. Doon pa kasi dadadagang kayo ng chocolate. Kaya meron pa yung space Oo. dito sa gilid. Meron pa pa dito nga, oh. Okay, put it. Mas mabigat pala to kay ito. Mas mabigat yan kay Queenie. Ito sa akin, light lang yan. Oo, 2 light lang kilos, ito eh. 2 kilos lang Baka ito. 4 kilos yan. Ha? Baka 4 Three, kilos yan. three. 3. Ito sa akin 2. Hinawday, ano mo na Hinawday? Ganito yung paraan. Mahirap to eh. Kasi kailangan talaga buong puwersa. Sige daw, ako daw. Wait lang, dalawa kasi dapat, hindi yung isang kamay lang. Ganyan oh. Ayan. 22. Hindi, wait lang. 21. Oh, ayan. 21. Ano na lang pa kasi ng chocolate. Hindi ka man lang bumili ng 4-5 kilong chocolate. Bibili nga ako doon. Dito meron siya space. Oo. Nasa gilid lang. O yan, pwede na. Tara. Bibili pa kasi ako doon. Uwi na tayo. Marami ka pa lagayan actually. Hindi man ako nakapag-vlog. Ha? Di pa Kaya ako nga, mag-vlog eh. mag-vlog ka na. Bukas na. Kaya hatid man kami ni Marian. Ay, nakabili ka na na ano? Na. Vlog mo? Wala, hindi ako bumili. Ayun Kaya, na. may 13 na kasi. Wait lang. First, alam mo, kunti lang ang difference eh. Bakit hindi ko na i-13? Kung kunti lang ang difference. Kunti lang ang Kaya nga. Pwede. Ay nako, time check, mag-alas 7 na. Dapat kain na ng bibi na to. Kaso itong si Rosalie, tinuruan pa natin yung e-travel. Ba't kasi may e-travel sa atin? Ang haba pala ng kailangan fill-upan. Yan yung isa sa mga hindi ko alam nung umuwi kami. Kaya nasabon ako sa immigration, sa border. Nasabon ako kasi hindi ko alam. Haba-haba pala nun. Ba't kasi may ganun? So ayan, okay na. Paglayas na lang kay Rosalie. Nakapag ano na to. Bye! See ya! Have a safe flight! Uy, nagbabay siya na yun. Bye-bye. Uy, bye-bye. Hug na hug. Safe flight, Day. Yung abo And enjoy Philippines, Day, ha? Yes, Dad. Yeah. Ayun na. Uuwi na kami. Yun. Kahit pa paano nakatulong tayo kay Rosalie. Kasi sabi niya, nai-stress daw siya. Kasi hindi daw niya alam kung ano yung mga bago doon. Kaya yung mga, alam niyo na, yung mga experiences natin sa Pinas, na maraming mga pagbabago, lalong-lalo na yung e-travel. Diyos ko, nawindang pala ako. Kasi nga po, hindi ako nakapag-fill up ng e-travel. Tapos yung declaration na yan. Kasi hindi ko naman po alam na may mga ganyan na pala. So, naharang kami sa airport, sa immigration mismo. Hindi kami pinapasok doon. Ay, hindi kami pina-enter. Yun nga, hindi nga kami pina-enter sa Pinas. Ang tagal namin doon, nainis pa ako. Nanapan pa ako kung katunayan na anak ko nga si Lumi kasi magkaiba po kami ng surname. At the same time, hinanapan nga din po ako ng e-travel. Tapos nagalit pa yung officer doon. Baka anong naman siya. May nararamdaman lang or di kaya may pinagdaraanan. Kaya pagpasensya na natin. Pero dahil kasi si Lumi noong mga time na yun, yung flight namin syempre nakakapagod. Bit ko si Lumi. Hindi din madali talaga. So yun, na-imbiyer na ako. Of course, daming mga hinahanap sa akin, which is okay din naman kasi talagang for security na din na yung dala ko is anak ko nga talaga. So yun yung inano kay Rosalie. Nakapag e-travel, inano ko siya ng e-travel, pinilapan ko lahat na, pati yung life niya, chinekin online. So okay na siya, good to go na. Sabi niya, salamat tayo, ikaw lang pala nakatulong. Makalimutan ng skeleton. Skeleton, kaya man parang tagal-tagal niyo. Tuhin. Tulog ang Lumi po. Kung magigising siya, good. Kasi kailangan ko pakainin. Pag hindi siya yun nga lang, matagal siya matutulog. Pag hindi siya magigising, good kasi tuloy-tuloy yung tulog niya. Yun nga lang, gutom siya. Pero may titi naman. Kaya lang gusto ko na kumakain siya. Nakatulog. Wala naman. Wala kasi itong afternoon nap eh. Bagsak. Sabi ko kay Lani. Sabi ko kay Lani kanina, Lani, huwag mo talaga patulogin. Kaya lang, tumingin lang daw si Lani sa labas. Pag liwag niya, tulog na ang Lumi. Sabi ko, no, Lumi, huwag ka matulog. Ginigising pero ayaw talaga. Antok talaga siya. Wala naman ang prinsesa ni Mama. Oy, bagsak talaga siya pag pagod na pagod. Pero, pag nasa ibang bahay pa siya, hindi siya babagsak. Lalabanan niya ang pagod at puyat. Pero pag nasa sasakyan na, umaandar na. Wala pang 1 second, plakda na.
Tulog po talaga siya. Flakda na flakda. Tulog talaga. Ayos. Flakda talaga siya, boss. Flakda. The next day. Today is another day na naman. Another laban. Inahan. Laban, mga beshies. Laban, mga mima. Grabe po ang nangyari sa akin kagabi. Umatake na naman po ang aking hindi ko maintindihan na nararamdaman. Umatake na naman po yung sakit ng tiyan ko. Yung sakit ba na hindi ko talaga ma-explain, hindi ko mag-gets, hindi ko... ang hirap po i-explain kung ano yung talagang nararamdaman ko, kung paano yung sakit ng tiyan ko. Kasi, alam niyo po ba, yung sakit na nararamdaman ko sa tiyan, parang dito siya eh. Dito. Hanggang dito. Tapos kasi masama pa yung sa likod. Pero mas more on dito talaga eh, yung nararamdaman ko na hindi ko maintindihan. Yung sa likod lang naman is masakit siya na parang sinusunog, parang may apoy ba sa likod. Pero dito, ito yung pinakamalala na sobrang uncomfortable ako. And ang nakakatawa pa po, sabi pa nga ni Mr. kagabi na lagi ko kasing 3 consecutive nights na po. 3 consecutive nights na po kasi to na sunod-sunod talaga na sumasakit yung tiyan ko. At 1 in the morning, 2 in the morning, or di kaya 3. Pag 3 in the morning, ng madaling araw. Weird kasi parang may alarm siya. Alam niya na ito alauna na, alas 2 na, alas 3 na, sasakit na ako. Parang ganon yung sakit ng tiyan ko po. Wow! Na, kala mo talaga, parang nakaano siya, parang nakaset siya ng mga ganong oras na sasakit talaga. So, mararamdaman ko na lang, yes, masakit na, magigising na lang ako ng masakit na kagabi. Hindi ko alam yung gagawin ko kasi si Lumi umiiyak, nangailangan ng didi, may nararamdaman din siguro. Kaya lang po, hindi ako makapagpadidi ng maayos kasi kapag nag-straight ako, ang sakit talaga yung straight ng higa ko. Eh, hindi naman pwede ako mag-kuko ba, yung magbaluktot pa sa Tagalog. Kailangan ko yun na mag-kuko ako. Kailangan ko ipitin yung dito sa tiyan ko. Para man lang mabawas-bawasan yung sakit ba. Pero hindi din. Kahit anong gawin ko, tatayo na lang ako. As in, sobrang umiyak na lang po talaga ako sa sakit. Hindi ko na kaya yung sakit. So, naistorbo ko tuloy si Mr. Kawawa nga yun kasi alas 10 na po siya nakauwi from work. Tapos, inistorbo ko pa ng mga ganong oras. Kasi tinawag ko na po talaga siya. Pinabantay ko siya kay Lumi. Kasi sa kabila po siya natutulog. Sabi ko, bantayan mo muna si Lumi. Hindi ko talaga kaya. Sobrang sakit. Kailangan ko na talaga ipadoktor to ngayon. Hindi ko talaga ito maintindihan kung anong nararamdaman, kung anong klaseng sakit to. Hindi siya, hindi po, yes, hindi po siya yung, hindi po siya yung, ulcer. Hindi naman siguro to ulcer. Basta yung pakiramdam po ng aking tiyan, parang meron siyang malaking bato. Pero wala naman ako nakakapangbukol. Yung pakiramdam lang po na ganun. Kasi ang hirap kasi i-explain ko ano yung sakit na nararamdaman ko ba. Sabi nga nila, nung tinanong niya ako kung anong sakit. Kahit si Mister, sabi niya, ano ba klaseng sakit yan? Ang hirap eh. Hindi ko kasi talaga ma-explain. Tapos yun yung magiging problema ko. Papupunta ako ng doktor, hindi ko ma-explain kung ano yung sakit, kung ano yung nararamdaman ko. Kasi hindi ko talaga ma-explain. Ay, hirap. Pero masakit talaga siya. Talagang hindi ka papatulugin ng sakit. Kahit anong gawin mong kuko dyan, kahit anong gawin mong inom ng gamot dyan, hindi siya mawala-wala. Tapos nakakatawa pa, uminom na po talaga ako ng gamot kagabi. Ang tagal, umepekto ng gamot. Tapos umepekto man, 20 minutes lang. Wala din. Pupunta na kami dito ni Lumi sa health center. Sana may doktor agad na kakausap sa atin. So dito sa health center nila may mga doctors naman. Depende kung may free. Kaysa pumunta tayo sa hospital. Yan. Tapos na ako hindi ako chinek up. Na-advise niya ako na mag blood test muna at
Ngayon, itatry ko dito. Malapit lang naman. Dito yung maliit na hospital. Ayan, kumbaga, ito yung hospital. Doon lang naman yung health center. And itatry ko kung hindi mahaba o walang pila masyado sa blood test. Usually, mahaba lagi yan, yung marami nagpapa-blood test dyan. At titignan nila kung ano yung magiging result ng blood test. At kung meron, then time with the doctor. Kailangan na iano sa doctor, magpa-appointment sa doctor. At kung wala din namang makita, tapos continuous pa rin yung pain ko, then kailangan pa din magpa-appointment sa doctor. Ang sila na bahala doon. So ngayon, tatry ko. Sana makaano tayo ng blood test para malaman agad, kasi natatakot ako na baka umano na naman, umatake na naman mamayang gabi, hindi na naman ako makatulog dito. Ay naku, ang hirap po kasi mahirap masyado, tapos meron pa tayong Junakis. Ay naku, ang weird lang talaga kasi healthy naman ako, wala akong problema or anything, walang mga pagsusuka, walang lagnat, walang infection, wala akong sakit. Talagang sa gabi lang talaga siya umaatake. Ang weird ng pain na ito sa tiyan ko. Kaya ngayon sana makapagpa-blood test tayo. Kailangan pa naman dito ng appointment, pa-schedule ba, kasi minsan madami yung mga walk-in lang. Makapag-walk-in tayo today. Sana na konti lang yung ngayon, konti lang yung mga nakapila. So dito tayo. Kaya natin to, nak. Wala kang morning nap today. Ayan. Medyo madami ang nakapila. Kaya mo pa magantay na? Nak? Kaya mo pa magantay? Miss Rachel lang katapat nito. Medyo madami tao. Sana mabilis lang to para bukas makapunta tayo ng doktor ulit. Yan o. Ang tagal, wala pa din. Hindi pa din ako umbisa. One eternity later. Grabe. Natapos din. Ang tagal namin nagantay ni Lumi. Nakakaloka. 1 hour and 30 minutes din yung inantay namin ni Lumi doon. Naiinis pa ako kasi, di ba, wala akong appointment. Hindi ako nakapag-schedule kasi nga biglaan lang. Nagbasakali lang ako ng walk-in. Sus, wala. Inuuna pala nila yung may mga appointments or mga naka-schedule ba doon. Ay, antay kami ng antay. And then na-realize ko, tignan ko, baka pwede akong magpa-appointment online. Ay, sakto Lord. After 50 minutes ng pag-aantay, saka ko lang na-realize no na magpa-book ako. Ayun, nakapagpa-book naman ako. 12:50 ang booking ko, pero 1:50 na kami natawag. Hindi ko naisip yun. Buti na lang itong batang ito. Napaka-behavior. Nagre-reklamo na siya. Grabe yung Miss Rachel nga. Yung cheat day niya ngayon kay Miss Rachel. Grabe. No choice. Ayun. Nakuhaan na tayo ng dugo. Yun yung importante. Gutom na gutom. Pa naman ako kay tinapay na yung kinain ko. Ito. Imbis na punta pa kami ng shop. Hindi na lang kami pupunta ng shop. Diretso na lang kami ng bahay. Kay agoy, tanghali na. Lunch na naman ni Lumi. Yung hindi ka pa kumakain. Pero kailangan na magpakainin yung anak mo. More than 1 hour and 30 minutes talaga kami nag-antay doon. Kaloka. Kaya dapat talaga magpa-appointment doon. Kaya yun yung mga pinapriority nila.